Hello. So, good afternoon. Meron tayo dito tanggap na Lenovo. Ang sabi ng customer dito ay wala siyang power. Lenovo X380 Yoga. So, test natin dito kung okay yung charger. So, upon testing ng charger, ay palo yung charger niya. Ano ba to? 19 volts. Yeah. So, okay yung charger ng unit. So, check natin sa laptop kung mag-on yung laptop niya. Wala. Kahit charging indicator dito, wala. So, baklasin na natin yung laptop niya. Mostly board problem to. Natin sa board view. So, ito dito mag-aano yung charger niya. Then, pupunta sa fuse. Then, pupunta sa first MOSFET. So, tignan natin kung meron tayo dito 19 volts. Dito. So, meron tayong 20 volts dito. First MOSFET. Ito. So, meron 20 volts dito. Dito, merong 19 volts. So, meron din dapat dito. Dito, wala na. So, wala na siya. Check natin yung gate. 17 volts. 17 volts. Dito. Dito, 19 volts. So, wala dito. So, hindi nako-open to. So, dito, pumapasok yung kanyang 20 volts. Tumatawid siya dito sa MOSFET. Ito. Tapos dito ay sa PQ36 may voltahe siya. Pero pagdating dito wala na sa PR380. So, check tayo bakit nawawala yung kanyang voltahe dito. So, dito sa circuit na to, dito, nakakita na tayo 17 volts. Siguro nasa 19 volts yun. Dito natin siya nakita. 19 volts. So, since dalawang P-channel MOSFET to, dapat mas mataas ang source compare sa gate. So, ang voltage divider ay hindi gumagana. Posibleng nagkaroon ng problema dito. Si PQ79 or si PQ78. Yan. Dito tayo nagkaroon ng problema sa part na to. So, check natin kung ano ang pwede natin magawa. I-modify ba natin o obvious ba yung sira. So, check natin si PQ78. Si PQ78 ay sa pinto ni PQ78. Dapat to na meron tayong 19 volts. Sa PQ78. Itong PQ78. So, wala rin tayong voltahe kay PQ78. Wala tayong voltahe. Ito lang voltahe kay PQ78. Ito si PQ78.
So, kay pin 2 wala. So, wala tayong DC in Vibas enable. Actually, di naman kailangan to. Ito na lang, si PR9600. So, ito si PR9600, 470 k ohms. Dapat dito may 19 volts na, or 20 volts tayo dito. So, ayan, itsura niya. Dalawang MOSFET. Nandito siya sa gitna. Switch tayo. Ito siya. Ito. So, 20 volts dapat mayroon tayo sa taas niya. So, saksak ko lang charger. Then, ayun. Yun, may 19 volts siya. Pero pagdating dito, 2.6 volts. So, gumagana ito. Maayos siya. Dito, sa PR145, ilan na nakita natin dito? Sukatin natin. Sukatin natin si PR145. So, dito si PR145. So, ito si PR145. PR145, ikaw. Ito ka. Kung makikita mo, may 17 volts siya dito. Sabihin natin na 20 volts. May problema kasi sa so 17 volts. Pagdating dito, 0 volts siya. 0 volts. So, ang nangyayari, hindi, hindi, hindi nagtatrabaho hindi nagtatrabaho si MOSFET. Dito may 90 volts. Itong PQ79 na to, hindi siya nagtatrabaho. Na-met na naman yung certain quotation. So, gagawin natin, aalisin natin si PQ79 para mabuo ang kanyang voltage divider. So, just to check natin kung gagana siya. So, ayan si PQ79. Tatanggalin natin yan. So, ito si PQ79. Ito isa. Isa. So, tatanggalin natin si PQ79. Baka hindi na siya nagtatrabaho. Wala pa naman ako pamalit na ito. So, no choice. Bayain na lang natin. Higana pa rin naman laptop kahit wala na ito. So, picture 17. Okay. Tanggalan natin sa picture 17 lang. Yan. Tanggalan natin. Wala ako jumper wire.
So, nakita ko na yung counterware ko. Yes po, ma'am. Nasaan na po sila banda? Ano po? Ah, yes po. May iPad din. So, testing natin. Okay na yung voltahe. Dito, natin kaya dalawa. Wala na ikabit yung charger, Sarl. So, dito wala tayong 20 volts. Makikita niyo meron na siya. Voltahe. So, check natin yung laptop kung nagpa-power na siya. So, bali, inassemble ko na yung board. Tatry natin i-power on yung unit kung okay na siya. Oh, may power na siya.